Hydro 1, Hydro 2. Doon po sa kabilang side po, yung Hydro 4 po. O bali ito yung tinatawag na ano nga. Growing medium po. Oo, ito walang halong lupa talaga to. Wala po. Pero kung titingnan parang... Parang lupa lang siya sir, pero ano po siya, composed po siya ng 60% of coconut shells and then 40% of mapit siya. Okay. Ang laki nito. Pero ito, isa lang to. Ay, hindi. Ayun pa pala. Meron pa ano. Sa ngayon po, yung pinaka-main po namin sa ngayon is yung 3 variants of lettuce po. 3 variants of lettuce. Or 3 varieties of lettuce. 3 varieties of lettuce. Okay. Lipat na naman tayo sa iba para masulit natin ang punta rito kay Yoki's Farm. Kakatuwa, ano? Okay na. Isang building. Pero hindi na natin ito papasukin, ha. Ayun yung unang pinuntahan natin, oh. Uy, may zebra. Okay. Lakad na tayo. Ito, ayan, nandito lang sa labas. Okay na yan. Nakita na naman natin, halos ganoon din naman yan nung una. Talagang inaalagaan sila. Hindi lang basta... Ilang ganito to? Ilang building kumbaga na ganyan? Ngayon po, tatlo po. Tatlo. Nakita na natin yung isa. Ang laki rin pala. O, ayun yung pangatlo. Isa lang po siya sa buong. Ay, isa lang hanggang doon sa nakikita natin na yun na malayo. Ang laki pala. Nagkaroon po tayo sa Sabana area. Oo, sa mga hayop. Nakakatuwa. Sobra. O yun, anong hayop yan nandiyan dyan? Chicken po. O, yun na yun. Ano yung puti na yun? Malalapitan natin yun mamaya. Mamaya sir. Sige, oo. Alpaca? Sa YouTube ko lang. Po tayo, sa labas lang po tayo ng bahay. Oo naman. Pwede. Zoom na lang natin yun. Ang mahalaga lang, mapuntahan natin lahat yung mga makikita rito. Kumbaga yun. Pasok tayo rito sa Sabana area. So inside the Savannah area, we have a zebras, ostriches, miniature Zebra, horse, native ostriches. sheep, goat, capybara, cassowary, Kapibara, And then oo, also- kasuwari. chicken po. Ayun, yung sinasabi ko kanina. Yung nakita natin doon na parang hindi ko maalala yung ano, kapibara nga pala yun. Sa tubig, magaling din lumangoy yung mga kapibara na yun. Kung doon ka nagkakamali. Oo. Okay. Ayan, ako, nakakatawa ito. Tutukan na natin to. Hindi na muna kami kasama sa video. Si Kuya Jam at saka si Brad Sam. Yung mga ostrich po is mga flightless birds po sila. Flightless so hindi bird. po sila marunong lumipad o hindi po sila nakakalipad. Hindi So nakakalipad. ang kaya lang po nilang gawin is tumakbo po ng napakabilis. Tumakbo kaya na po nilang napakabilis. Tumakbo ng 70 to 80 kilometers per hour po. So kung gusto nyo rin po i-identify yung gender ng isang ostrich, to color of feathers naman po. True So, feathers lang. Yes po. Yan, once po na gray po is babae and then pagka black po lalaki. Kung napapansin nyo po doon sa may cage sa may dulo, ayun po yung lalaki namin. Ayun, oo. Kaya lang medyo malayo. So yung ibang ostrich din po, sobrang hirap po nilang i-train kasi nga po yung brain po nila sobrang liit. Like mas malaki pa po yung eyeball po nila kaysa po sa brain na meron sa kanila. Ganun. Yes, yung foods din po nila is anything. O kahit ano po yung kinakain. Kahit ano kinakain Sobrang din. po nila mag-digest kasi nga po meron po silang three stomach po sa loob ng katawan. Ayan. Ito yung mga nakakatuwang na ibibideo natin mga dagdag kaalaman ito Kaya na magbasa niyan, i-post nyo na lang kapag gusto nyo makuha yung buong detalye. Yan, so ito naman po yung miniatures natin or pony ng Switzerland pony naman po. Galing pang Switzerland. Ang mga bata matutuwa rito. Maraming ako sa vlog natin, 'di ba? Yan ang gustong-gusto ko, may mga dagdag kaalaman. Yung alam niyo ba? Yung mga ganun ba? Ayan So sa mga miniatures po, ganyan na po yung size po nila, hindi na po sila lalaki. Yan, meron din po tayo dito mga Bengala turkey o Guinea fowl naman po. Ayun po sila. So this side po, we have a Brahma chicken naman po. Ayan, up close and personal. Ayan Saan ka pa? Medyo aware ako diyan. Nanonood ako sa TikTok tsaka sa mga tukol sa hayop. Dahil yun nga ang content natin, mga hayop Ito, lalaki to? Babae pa. Bali nakahiwalay yung lalaki, hindi nakasama. Bata pa po kasi sila sir. Bata pa. Ito lang po yung adult dito, si Esmeralda. Si Esmeralda. Yan, so yung mga tatlong ostrich po is mga baby pa po sila. Mga baby pa. Ayun, yung mga miniature horses yata tawag din. Parang dalawa lang yung kuko, no?
Okay, dito na tayo sa kabilang side. Ito, expose na tayo sa bower goats. Alam na natin yan. Marami na tayong na-ibid yung kambing. Nakita na po sa namin. Yung po sasalito makbuk, hindi sila. Yung mga kapibara sir, pag sila sa pinatil na naman. Kasi wala po silang pakialam sa environments po nila. Oo, kapibara. Ito, kapibara, tama. Yung lives din po nila is 60% of water din, 40% naman po. Kaya kung mapapansin nyo po, medyo umusol din para po din sa amin. Ay din sir, mamaya pagbalik po natin. Yung mga kapibara po, din po sila sa mga Ito, medyo kakaiba to sa vlog natin. Hindi tayo parati nakakakita ng ganito kalalaki. Yun, nakihalo na yung ibon. Halimaw sa laki. Bagay, balahibod. Laki ang kapal din. Laki ng lugar nila. Talagang makakapag-exercise din sila. Parang nasa natural environment din nila sila eh. Ito, hindi rin tayo exposed dito yung ganito kaliit na kabayo. Buti na kanina na may lumapit na yun nga, ostrich na ano natin eh, 5'3" ang height ko. Pag nakatindig yung ulo, lampas-lampas pa sa akin. Ayun daw yung lalaki, subukan natin i-zoom. Wala na. Ayun no po, kita pa rin natin. Okay, okay. O, ayun na. Yung tinatawag natin na capybara, konektado sila doon. Tapos ito yung languyan nila. Kasi nga, katulad nga nung napapanood natin sa YouTube, sa TikTok, sanay lumangoy ang mga yan eh. Okay. Mga iba't ibang plants lang. Silipin na rin natin kahit mabilisan lang. Para lahat makita natin. Meron pa kami monstera, bromelian, mulberry. Ayun, naririnig natin yun. Yun. Alocasia. Ang alam ko lang, alopecia. Okay. Meron din po kami ditong iba't ibang uri din po ng mga Calathea. Ay wala, hindi na kasi nung expose ang viewers natin. Nakakatuwa lang na nakita nila ito. Alam ko, naging popular no, nung pandemic, yung maya na lang eh. Yes, ito, mga rare na yata ito eh, no? Yes po. Baka kayo lang halos ang meron nito eh. Ang dami, oh. Naku, kala natin yun lang. Ayun pala, oh, talaga. Lahat sila sir lahat. Kasi nga naman, 4 na hektarya ito eh. Kaya lahat talaga makikita natin eh. Ay sir? Sorry ka, bigyan na sa video. Parang dapat malamute po. Alaskan Malamute po. Malamute. From Alaska. So sa Alaska po, sila po yung nakikita po natin mga sled dog. Ah, Yan, so siya po si Bandits. Yan, so yung lifespan lang po ng mga winter dog is sumakabot lang po sila ng 10 to 12 years naman po. ayun. Yan, so si Bandits po, may katandaan na po siya. Malapit niya na pong ma-reach. Yung pinaka-age po talaga ng mga winter dog. So once po na nakaka-adapt na po sila ng init sa kanilang sarili, meron po silang bahay na color pink, 24/7 po the aircon. Kusa na lang po silang papasok doon once po na nakaramdam na po sila ng init. Yan, ito si Bandits. Ito yung naman pong kabilang side is crossbreed na naman po siya ng Siberian tsaka Malamute naman. Yung dalawa na Si yun. Kulot tsaka si Tara. Din yung Aba. Yes po. Alaskan Malamute. Then yung color white naman po si Casper. Yan naman po yung pure build po ng Japanese Akita natin. Oh, Yan, touch. Kulot, touch. Ayun. Touch kulot. puti. Nakakatuwa. Kaso nga lang po yung mapapanood nyo po sa moving Hachiko is meron po sa yellow. So this side po pure white lang po yung meron.
Wala, touch. 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 Touch, touch. Kami, touch. Not bite ha, not bite. Ay. Touch. Touch. Kakatawa, alam niya, no? Okay. Go, go, go. Sa iba naman. Yan. Ito naman po yung Japanese Akita na. Yung color white po. Japanese Akita. So sila rin po is nagkikreate din po ng home. Kasi once po na bagong hukay yung lupa is malamig. So papasok din po sila doon para magpahinga. Ayun. So yung ang pagkain lang po namin sa kanila dito is mga dog food po. Yan, katulad po ng ginagawa ni Kulot. Okay. Alpaka naman, oh. Ayan, magbibigay ng konting dagdag kaalaman si Kuya Jam. So ito naman po yung mga alpaca, related naman po sila sa mga camel tsaka llama naman po. So once po na na-stress po sila, ginagamit po nilang pang self-defense is dura po nila. So yung dura naman po nila is malagkit lang po tsaka mabaho. Yan, so sila po is from Netherlands. So kung Netherlands. mapapansin nyo po, yung balahibo po nila is hindi po ganun kaganda. Sinashared po namin dito, kagawa nga po sa climate sa Pilipinas na paiba-iba. Parang tuka din. Yes po. Tsaka kumbaga mainit nga Yes, kasi. po. Kaya, ibig sabihin, malago pala balahibo nila. Yes sir, sobrang lago po ng balahibo nila. Pero yan, sa pagkakaalam mo, minsan na rin ang mga napaanak o hindi pa nila napapaanak? Sa ngayon po, wala pa po kaming nabibreed. Wala pa Yes nabibreed po, wala na. pa pong nabibreed na alpaca. Winnie! Winnie! Yun, baka mapalapit. Yan, baka mapalapit na si Queen. Yan po siya yung baby. So sa mga ganyan po kasing mga age or ganyan na pong mga adult, mahirap na po sila matrain. Kasi sobrang ilap din po talaga nila sa mga tao. Yan, dapat pa lang po, pagka mag-aalaga po kayo niyan, dapat bata pa lang po tinitrain na natin. Ayun. So yung pinaka-original po talaga nila is from South America po. South America. Yes, Ayun, nabili baby pa yun, yung brown na yun. Po. Nabili lang po natin sila sa Netherlands. Sa Netherlands Yes. pa. Sa ano po kasi sila, mas silig po talaga nila sa malalamig na part. Hindi po nila hilig sa mga mainit. Yan. Okay. Kung sa bagay, sa presko rito at lamig, makakaano na rin Yes, sila po. dyan. Makaka- Survive na rin. Dito sila paggabi. Yun po yung bahay nila. Diba? May bahay na silungan pa talaga. Yes po. O yun, di natin nakita yung ganung kalaking manok, oh. Roday. Okay, lipat na tayo. Okay na yung naman. agila naman nandito. Ito muna. Yung mga parang dagdag kaalaman, tsaka yung... So yun naman po yung mga Celebes crested makak naman po or makaka negra. Yan, so ang pangalan naman po niya is si Spunky. Yan, kung mapapansin nyo po, wala po silang tail, din yung bat po nila is pink kasi nga po family po sila ng babon. So Ayun. yung pinaka-original po talaga nilang breed is from Indonesia naman po. Sa from Indonesia sila mo yung pinagkakamalang mga snatcher. Baboy. Si Spunky. Ganyan po yung full grown. Full grown na yan. So sa mga babon po, sa mga Celebes crested macaque, is mababaho po sila kasi nga po once po na umiihi po sila is nakadirect na po sa sarili nila. Yes po. So takot din po sila sa tubig. So this side naman po is Brahminicite or in Philippines they are called Lawi naman po. Ito yung lawin natin. So sila rin po is sobrang malalakas din po sila, then kaya po nilang pumatay na mas malalaki pa po sa kanila. So sa ibang bansa po, mas mabilis po silang makakilala dahil nga po kulay pula. Ayun. So sa Pilipinas naman po, mabilis po silang makikilala dahil yung head po nila is white. Ayun, nga, ano. Okay, yan, yung isa na meron pa yan. So dito naman po is Ayun. mga white-bellied sea eagle naman White po. or bellied sea sea eagle. So Ito, kung hindi rin to mapapansin sa niyo po, atin. sila po is territorial. Mm. Kung mapapansin nyo, nakaseparate kasi nga po sila is territorial. So yung mga white-bellied sea eagle din po is pasok din po sila sa pinaka-loyal na birds or tinatawag po nating mga monogamous birds. So that means once po na nagka-pattern na po sila, stick to one. Yes, pagka nilagyan po yung partner po nilang babae, once na namatay, then pag nilagyan po natin ng panibago, papatayin niya lang po yun. Ganun po sila ka-loyal. So sa ngayon po is wala po silang partner, baka po nung naging pass nila is nagkaroon na po sila ng partner, baka pag nilagyan po natin ng panibago, patayin niya lang. Di ano sila ngayon, babae, lalaki o Lalaki ano? po. Pares lalaki. Yes. Buti nagtatabi kahit pares lalaki. No? Ano yan, sir? May ano man? May ganito po, may harang po. Dalawa pala yan. Oo, may harang pala. Okay. So yun po silang lalaki, then territorial po sila. Wala pa mag-anak.
Nakawalang kamag-anak po. Di Dagol. Nawala ka mag-anak di Dagol. Okay. Buti nagpakuha siya. Go. So ito naman po yung magiging future wife niya po. Ayun. Future partner si Lavi. Naku, Careful lang magugus. po tayo sir, baka po kasi dekwatin niya. Kasi nga po nang snatch. Alam ko. Nakikita ko to sa YouTube, sa mga TikTok. Yan si Lavi. Meron pala rin itong babae to. Yes po, babae po. Ayun, Kung sana mapapansin niyo mabreed po yung- nila, no? Pero may posibilidad yan. Yan, kung mapapansin niyo po yung pet niya, sa ating po mga tao, sa mga babae is dalaw, sa kanila po ganyan. Na kung mapapansin niyo po yung pet niya, parang maga po. O ano ibig sabihin nun? May ano siya sir, may dalaw. May dalaw siya. Okay. Tapos eventually, papartner siya rito. May posibilidad mapaanak yan. Yes sir. Nag-aantay lang ng, kumbaga, ng panahon. Yes po. Once Oh, po to. kasi tinatry po agad natin si Lavi, baka po patayin po ni Spanky dahil nga po bata pa. Oo. Yan. So Hindi. this side naman po is black in this stock naman po. Black is in this. So mas dog. gumaganda po yung color nila once po na naka-direct po sa sun. Yan, so sa ngayon po pagka hindi po sila naka-direct sa sun, ganyan lang po yung natural kulay po nila. So sa mga black in this stock naman po, ma-identify natin yung gender. Doon po sa naka-curly, sa may likod po. Yan, once po na yung pagka-curly po nila is lumapit po sa may likod or lapat po sa likod, ma-consider po nating male. Then pagka malayo po yung pagka-curly nila sa likod, ma-consider po natin as a female naman. Ayun. Pero sa Birds Kingdom po sir, kung sino po yung mas colorful, sila po yung male. Oo, usually, tama ka. So, kung sino po yung light yung color, sila po yung female. So this side naman po is mga wood duck or wooden duck naman po. Ayan po siya, yung colorful. Yan, ito, may posibilidad na mag-breed ito. Makikita po natin sila sa mga paintings, sa mga stores. So, ayan, same lang po sila sir. Yan, so sa kabilang side naman po is Mandarin duck. Or rainbow duck naman po siya. Dahil nga po sa color niya. Yan, so sila rin po is mga monogamous birds din po. Stick to one din po sila. Yan, so sila rin po is nagsisimbolo rin po sila ng love tsaka katapatan sa kanilang partner po. Yan. Sila rin po yung isa sa pinakamahal na ducks. Oh? Yes po. Yan, so sa kabilang side naman po is teal duck naman po siya. So yung teal duck or tinatawag din po nating mga bird strike kasi nga po kaya po nilang magpa-cross ng airplane or helicopter po sa sobrang taas po nilang lumipad. Sa sobrang taas Yes, kaya lumipad. po nilang lumipad ng 4,000 feet naman po. Nak, Yun na po yung pinaka na-record na. po, lipad. So pag lumilipad po sila is ano po sila, nakasimbolo po sila ng pa-V. As in victory po. Oo, Hindi tama, po sila napapanood. isa-isa. Kung Napapanood ko nakakapanood rin po kayo yan. ng Tom and Jerry, yung binabaril po doon ng mga Ayun, no, owl So to. this side naman po, meron po tayong Philippine Eagle Owl. So kaya po siya tinawag na Philippine Eagle Owl kasi nga po yung feather niya tsaka wings, same as sa eagle po. So sila po is nocturnal din po sila. Active sa gabi and then tulog po sa umaga. So kahit po nakamulat po yung mata nila sa umaga, sobrang labo po ng paningin nila. Like blurred na blurred po talaga. So sila rin po is tinatawag din po natin silang mga silent killer. Kasi nga po once po na maiyahan po silang animal is wala po tayong maririnig na kahit anong ingay. Like pagaspas po ng paglipad nila. So Napakatahimik. yung mga owl naman po, ayan, kaya po nilang iikot yung ulo nila ng 360. Ayan, nakaharap po. To. Para pa na sila yung tropa ko. Uwihan nyo sa umaga, atin nyo sa gabi. So ayun naman pong mga pheasant, mga peacock naman po. Yan. Yan, crown crane. Yan, crown crane, golden pheasant. Asan yung peacock mo? Yan, dito sila sir nakakulong. Ayun, sabi ko nga po dahil under innovate po sila. Nandun po sila sa may breeding area. Nagbe-breed. Yes po. So sa ngayon po ay yung mga nandyan is andito po. Yan, meron po tayong peacock, golden pheasant, Brahma chicken, island chicken naman po, Nakita natin yung Brahma at saka masaya. swamp hen. Ito sir yung sinasabi ko sa inyo maingay doon kanina. Yan pala yun. Ngayon, dito lang, marami nang matututunan eh. Although mga karamihan naman ito wala sa bansa natin. Na nagpo-produce po siya ng sound. Parang trumpet po yung tunog. So this side naman po meron po tayong crown-headed pigeon naman. Tapos na.
nalibot natin to, na sobrang libot talaga. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kay Kuya Jam, thank you very much. Kay Brad Samuel Perelio, thank you very much.